Mapagpalat pinabulang araw sa bawat isa sa atin. Sabihin po natin, we are charito. We are blessed and highly favored. Okay, batiin natin ating katabi ng 2 thumbs up. Sabihin mo, you are charito. Okay, ang ating laging pinag-uusapan ay pangwalo na po itong pinag-uusapan natin in Christ reality. Ang pinakamagandang posisyon sa buhay po ng isang tao na tayo po ay malaman natin na tayo ay na kay Kristo. Walang ibang lugar na pinakamagandang lugar kundi ang posisyon mo, ikaw ay na kay Kristo. No? Napag-usapan po natin in Christ, I am perfectly loved by God. Tunay nga po na hindi lang tayo inibig ng Diyos, kundi ganap tayong inibig ng Diyos. In Christ, I am completely forgiven. Yung pagpapatawad sa atin ng Diyos ay complete. Past, present, future, tayo po'y pinatawad na ng Panginoon. Kaya salamat po. Ang lagi natin sasabihin sa Diyos ay salamat. In Christ, we are righteous and holy like God. Hindi lang po tayo righteous, hindi lang tayo holy, kundi ang ating righteousness ay tulad po ng righteousness and holiness ni God. Yan po ang natanggap natin dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo, tayo po ay child of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ang sino mang sumampalataya at manalig sa Panginoon Kristo ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng kanyang kayamanan, ng kanyang kaharian. In Christ, I am new person inside. No? Meron tayong bagong pagkatao sa loob na ibinigay sa atin ng lahat na nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, tayo ay bago na. In Christ, I am blessed and highly favored. Lagi po natin sinasabi, we are charito, we are blessed, we are highly favored, ay natanggap natin dahil kay Kristo. Last Sunday, pinag-usapan po natin, in Christ, I am rich and godly. Hindi lang po tayo mayaman, hindi po tayo pinasagana lang, kundi tayo po rich and godly. No, kaya po napakaganda po yung pag-aaral last Sunday at tunay nga na ito po ay nangyari dahil sa posisyon natin na tayo po ay na kay Kristo. Ngayon ang pag-uusapan po natin na in Christ, I am healed and healthy. No? In Christ, I am healed and healthy. Mapakaganda pong pag-usapan ito sapagkat naniniwala po tayo na ito ay kasama sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kagalingan at ang kalusugan ay kasama sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Sabi po na Isaiah 53 verse 5, but He was pierced for our transgression, He was cursed, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wound, we are healed. Ibig sabihin po, hindi lang po tayo pagagalingin, kundi tayo po'y pinagaling na. Maliwanag po ang salita ng Diyos. Ito po'y hula patungkol sa Messiah na kanyang gagawin at ito po ay nabanggit din po sa 1 Peter 2:24. No? Sa pamagitan ng kanyang mga sugat at mga latay, tayo'y nagsigaling. Malinaw po at naniniwala po tayo sa mga bagay na ito. Tayo muna po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay ipinapahayag mo sa amin. Salamat po sapagkat makapangyarihan ang iyong salita. Makapangyarihan ang iyong mga pangako. Makapangyarihan ang iyong salita patungkol sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ito pong gospel of grace, gospel of your finished work, Lord God, gospel of the cross, Lord God, ay tunay nga na mahalaga na maunawaan namin ang mga natanggap namin dahil sa inyo, Panginoong Hesukristo. Kami po'y nasa iyo at marami pong benepisyo at pagpapala at pabor na pinagkaloob mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naniniwala po tayo ang kagalingan at kalusugan ay parte ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang atin pong pinaniniwalaan. Say amen. Sino po sa inyo naniniwalang kasama yon? Aminado rin po tayo na maraming tao hindi naniniwala patungkol dito.
Naniniwala sila na si Kristo'y namatay, si Kristo'y kanilang tagapagligtas, si Kristo ang kanilang Panginoon, pero hindi sila naniniwala na parte ang kagalingan at kalusugan sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Sabi nila, ang kagalingan ay ayon sa kalooban lang ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos na gumaling ka, kalooban yun ng Diyos. Kung kalooban na hindi ka gumaling, yun din ang kalooban ng Diyos. Ganun po ang pananaw. No? Nung ibang tao na hindi nila alam na ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang taong may karamdaman, siya ay gumaling. No? Siya ay gumaling. Parte po yun sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Tulad din po ng buhay na isang buhay na punong-puno ng pagpapalat biyaya na tayo po, lagi natin sinasabi, we're charito, we're blessed and highly favored. Kasama po kasi yon sa mga natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo at natalakay natin yon. In Christ, we are charito. In Christ, we are rich and godly. Tayo po ay pinagpala at pinaburan. Tayo po ay mayaman. Dahil sa karukhaan ni Hesukristo, tayo po ay nagsisagana. Tayo po ay yumaman. Say amen. Subalit tayo pong nasa full grace ay naniniwala sa kagalingan at kalusugan ay kasama sa binayaran ni Kristo at ito po'y ating natanggap. Atin pong natanggap kasama dito ang isang buhay na pinagpala at pinaboran. Ang tinanggap po natin na pagpapalang espiritual, material, pisikal ay kung tumanggap po tayo sa Panginoon at kung hindi kailangan ito, bakit kailangan pa tayong mabuhay? Okay lang sana kung tayo po ay mamamatay na, hindi na natin kailangan ng pangangailangan material. Hindi natin kailangan pagpapalang material. Kung tayo po ay tumanggap kay Kristo, mamatay ka na, hindi mo na kailangan ng kalusugan. Hindi mo na kailangan ng kagalingan. Hindi mo na kailangan ng pagpapalang material. Kasi mamamatay ka rin naman. Pero tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. At naniniwala po tayo, ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Pagpapalang espiritual, pagpapalang material, pati yung pisikal, yung kalusugan, iyan po ay pagpapala galing sa Panginoon. Ang kailangan lang po natin, matutunan natin ang ating tinanggap sa Panginoon at i-enjoy ito. Kaya natin napag-uusapan, noong nakaraan, sabi, enjoy nyo yung pera nyo. Mamasyal kayo. No? Kung meron kayong blessing galing sa Diyos, huwag nyong ipunin, sabi nga ni Tito Pede, manugang nyo lang ang makikinabang. I-enjoy nyo kasi ang buhay ng tao sa mundong ito, ang ibig ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po ba? Kasi nga po, sabi nga, sinilang ka ng wala, papanaw ka ng wala, wala kang madadala. Kaya lahat ng bagay na meron tayo ngayon, enjoy po natin. Matutunan natin enjoy ito at pasalamatan ang nagkaloob nito sa atin. Kalooban niya na tayo po'y mabuhay na pinagpala at pinaburan. Kalooban ng Diyos na tayo'y managana. Kalooban ng Diyos na tayo po'y pinaburan at pinagpala. Kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling at maging malusog sa iyong pangangatawan. No? Ngunit maraming ayaw sa katuroang ito at hindi tayo dapat makipagtalo at ginagalang natin ang kanilang paniniwala dahil kung ayaw mo, wag mo. Meron pong ganun, di ba? Kung ayaw nilang maniwala, sige. Kung ayaw nilang maniwala na ang kagalingan at kalusugan ay kasama sa krus, sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kung ayaw mo, di wag mo. Ano? Kung ayaw nilang paniwalaan ang bahagi ng kaginhawaan at kagalingan at kalusugan, mga pagpapala na natanggap natin sa natapos na gawa ng Panginoon Jesus, nasa inyo yon, nasa kanila yon. Hindi naman po tayo ang makikinabang noon kung hindi nila ito pinaniniwalaan. Kaya tayo ay easy lang. Huwag po tayong makipagtalo. Nangyayari lang po ang mga ito sa mga naniniwala. Kung naniniwala ka, nakasama yung health, yung healing and yung healing po tsaka healthy pagiging healthy ng ating katawan ay ito po'y mangyayari sa atin sapagkat ito ay iyong pinaniniwalaan. Pero kung naniniwala ka,
kung naniniwala ka, humanda po tayo na maraming bagay pa na maranasan natin dahil kay Kristo. Kasi yun po ang mahalaga. Pagpapalang espiritual, kasama po yun. Pagpapalang physical, kasama po yun. Pagpapalang pinansyal, kasama yun. Pagpapala physical, kasama po yun. No? Ilan po sa inyo ang naniniwala patungkol dito? Taas po yung kamay natin. Okay. Naniniwala po tayo na si Kristo ay nagbibigay ng galingan at kalusugan. No? Sabihin nga po natin sa ating sarili, I believe. I believe. Mahalaga po na tayo naniniwala. Sabihin niyo sa inyong katabi, I believe. No? Mahalaga po na malaman ng iyong katabi na ikaw ay naniniwala. Bakit? Dahil kung hindi ka naniniwala, walang mangyayari dahil nangyayari lang ito sa mga naniniwala. Gaano nga ba kahalaga ang paniniwala? Gaano ba kahalaga to? Yung paniniwala. Sabi ng Matthew 9:27, sabi po rito, as Jesus went on from there, two blind men followed him calling out, have mercy on us, Son of David. When he had gone indoors, the blind men came to him and he asked them, do you believe that I am able to do this? Sabi ng Panginoon, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito? Ano po ang sabi ng dalawang bulag? Yes, Lord. They replied. Then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Tinanong, naniniwala ka ba? Kaya po yung kagalingan, yung kalusugan, kailangan mong paniwalaan. Maniwala ka na ikaw ay kayang pagalingin. Kung ikaw ay may karamdaman na kaya kang pagalingin ng Panginoon, hindi ka lang basta pinagaling, kaya ka rin bigyan ng Diyos ng malusog, malakas, malusog, masiglang pangangatawan. Kasi iyon po ang sabi ng Panginoon. Do you believe? Mangyayari lang po ito kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Kaya kung hindi ka naniniwala, hindi po obligado ang Diyos na gawin sa iyo ang pagpapalang material, pisikal, pinansyal, kung hindi ka naniniwala. Pero, kung naniniwala ka, gagawin ng Diyos ang lahat ng ito, lahat ng iyong pinaniwalaan sapagkat naniniwala ka. Ang tanong ng Diyos, do you believe? Naniniwala po ba tayo? Sabi po ng Matthew 9:27-26, as Jesus left the house, he was followed by two blind men, crying out, mercy, Son of David, mercy on us. When Jesus gone home, the blind men went in with him. Jesus said to them, do you really believe? Sabi po sa message po ito, do you really believe I can do this? Yun po yung kanina, ay ito po yung the message po, ay ang sabi nila, yes, Master. No? Yes, Master. He touched their eyes and said, become what you believe. Mangyari ang iyong pinaniniwalaan, sabi ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung paniniwala. Kung naniniwala ka na meron kang karamdaman, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon, ikaw ay gagaling. Sapagkat nakabase po ito sa paniniwala. Become what you believe. Kung hindi ka naniniwala, huwag kang mag-alala. Kung hindi ka naniniwala, huwag kang mag-alala. Hindi ka gagaling. Kung hindi ka naniniwala, huwag kang mag-alala, mamamatay ka na. Kasi, kung hindi ka naniniwala, hindi ka aahon sa buhay. No? Mamamatay ka ng mahirap. Bakit? Kasi hindi ka naniniwala. Tandaan po natin, yung benepisyo ng natapos sa krus ng Kalbaryo ay para sa ating mga naniniwala. Kailangan mo lang paniwalaan. Bakit natin pinag-uusapan in Christ reality? Kasi maraming benepisyo ang mga naniniwala sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. In Christ, we are healed and healthy. Maniwala po tayo dito.
Subukan mo pong maniwala sa mabuting balita at sa iyong paniniwala, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos, mararanasan ang biyaya ng Diyos na nag-uumapaw. Kasi nararanasan mo to dahil pinaniniwalaan mo ang mga sinabi at mga pangako ng Diyos. Ang iyong kagalingan, ang iyong kalusugan, dahil na ikaw ay nakay Kristo. Amen? Ang tao po'y napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya lahat pinag-uusapan. Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nakikinig? Bakit tayo nag-alaan ng oras at panahon sa paghahayag ng salita ng Diyos, sa mabuting balita, sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo, sa benepisyo nito? Kasi ang tao napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pag may sakit, kung kalooban mo, Lord, gumaling ako, gagaling ako. Kung hindi naman, mamatay na ako, Lord. Bakit? Kasi hindi nila alam, hindi na alam ng tao na meron palang pagpapala ng kagalingan, at biyaya ng kagalingan ng gagaling sa Panginoon. No? Ang kailangan mo lang po dito ay paniwalaan. Dahil kay Kristo, tayo po'y tsarito. Pinag-usapan natin yun, we are blessed and highly favored. Kahit wala ka pa, inasabi mo, ikaw ay pinagpala at pinaburan. Kahit marami kang bayarin, you are blessed and highly favored. Dahil kay Kristo, ikaw po'y pinaunlad. Dahil kay Kristo, ikaw ay magaling at malusog, malakas, masigla. Pinagpala at pinaburan. At dahil kay Kristo, ikaw ay mabubuhay ng mahaba. Sino gustong mabuhay ng mahaba? Amen? Sino gustong mabuhay ng mahaba? Yung umabot ka na mahigit 100. Gusto po ba niyo yun? Pero yung pagbuhay mo ng 100, hindi lang po basta-basta na ikaw ay dumating doon. Mabubuhay ka mahigit 100 na malakas, malusog, masiglat, pinagpalat, pinaburan. Lagi lang po nating sasabihin kung ano yung ating pinaniniwalaan. Amen po ba? At ang ating pag-uusapan po ngayon, ano lang yun, pasakali lang po yun eh. Dalawang bagay, the biblical declaration and the life application. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Una, the biblical declaration, healing is grace. Niniwala po ba tayo doon? Ang kagalingan ay biyaya ng Diyos. No, hindi ho ito upa. Hindi po ito bayad. No, dahil mabuti kang tao, dahil marami kang ginagawa, kaya madali kang gumaling. Hindi po ito premyo. Ito po ay biyaya ng Diyos. Ang kagalingan po ay biyaya ng Diyos, hindi premyo, yan po ay regalo. Ibig sabihin po ng grace ay charis. Ibig sabihin namin ng charis ay unmerited favor, unearned, undeserved. No? Unmerited favor, hindi ka karapat-dapat, binigyan ka ng pabor, no, hindi mo para sa iyo, binigay sa iyo, undeserved ka pero ginawa kang deserved. Kontrang-kontra po ito sa nakagisnang turo ng relihiyon. Ang sabi ng relihiyon, kung gusto mong matanggap ang grasya ng Diyos, kailangan mong magsakripisyo, kailangan mong gumawa, kailangan mong magserbisyo, kailangan mong magbigay ng donasyon. No, ito po ang sigaw ng relihiyon. Pero tayo, iba ho yung ating pananaw. Kaya po tayo tumutulong sa iglesia dahil alam natin na hindi tayo mapagpapala rito dahil pinagpala na tayo. Ang iba, kaya ka nagbibigay para mapagpala. No, tayo pong nasa full grace, kaya tayo nakapagbibigay dahil pinagpala tayo at pinabura na ng Diyos. Amen? Kaya makakadinig ka, magsakripisyo ka. Sacrifice is worship. No? Hindi ka makapagsasacrifice kung walang naunang nagsakripisyo. Hindi ka makamamahal sa Diyos, hindi ka makakaibig sa Diyos kung hindi ka inibig una ng Diyos. Kaya tayo umiibig sa Diyos sapagkat merong unang umibig sa atin, kaya tayo natututong magmahal sa kapwa at magmahal sa Diyos. Love God and love your neighbor. Wala po ito kung hindi natin natanggap ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Ang grasya po ng Diyos makukuha sa serbisyo, yun po ang sabi nila. Ang kailangan ay makamtan kung ikaw ay magseserbisyo. Makakamtan mo lang po ito kung ikaw ay magsasakripisyo, magseserbisyo. Ang relihiyon, yan po ang dinidikta
na kung ano ang dapat mong gawin. Ganyan po ang turo ng relihiyon. Gawin mo to, gawin mo gawin mo to. Pero sa full grace, isa lang po ang ating pinag-uusapan, ano ang ginawa ni Kristo sa atin. Kasi kung nalaman natin ang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ang mag-aakay sa tao sa pagsisisi. Kaya natin pinag-uusapan ang kabutihan ng Diyos. Dahil sa inyong sakripisyo, paghihirap sa sarili, pag-aayuno, pagsaserbisyo, baka sakaling maawa ng Diyos kung ikaw ay pagpalain at pagalingin. Ganun po ang relihiyon. Magsakripisyo ka, magmakaawa ka. Lord, parang awa mo na. Ganun po ang relihiyon. No? Maawa na po kayo sa akin, baka sakaling maawa ang Diyos. Pagalingin ka. Ganun po ang turo ng relihiyon. Pero tayong na kay Kristo, tayong nasa full grace, iba na ang ating pananaw. Iba na ang ating panalangin. Hindi tayo nagmamakaawa kasi walang ama na pababayaan niya ang kanyang anak. Amen? Ang katuruan po ito ng relihiyon ay mali. Dahil ang mabuting balita, si Kristo ang nagdusa. Si Kristo ang nagtiis ng hirap, ng sakit sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa atin. Hindi tayo ang magsasakripisyo, kundi si Kristo ay nagsakripisyo na. Sapat na yon. Insulto sa natapos na gawa ni Kristo, natadagdagan pa natin ang kanyang paghihirap para sa atin. Ang kailangan lang natin, i-affirm natin, pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng ating dinanas at dinadanas. No? Upang tayo po ay makita natin ang lahat ng ito ay kanyang dinanas, tiniis, upang tayong nasa kanya ay maranasan ng pagpapalang inalaan sa atin ng libre. Amen? Sabi po sa pag-aaral ng hermeneutics, meron pong there is a minor rules in hermeneutics, the rule of first mention. Pag nag-aaral po ng Bible, meron pong tinatawag na rules of first mention. Mahalaga po, kapag nababasa natin ang Bible, i-highlight natin, kailan ba unang nabanggit yung healing? No? Pinag-uusapan natin ang healing. Kailan nga ba nabanggit ang healing sa Bible? Yung unang-unang mention sa Bible, sa Old Testament ba yan o sa New Testament? The first mention of healing ay nasa Genesis 20:17. Healing of Abimelech. Tingnan po natin. Kaya healing is grace. Sa Genesis 20:17, then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his female slave, so that they could have children again. Okay, nagkaroon po ng karamdaman sa Abimelech, kasama yung kanyang asawa at mga katulong na babae, ay hindi nagkakaroon ng anak sapagkat meron silang karamdaman, hindi po sila magkaanak. Kaya pinag-pray sila ni Abraham. No, si Abimelech, pinag-pray, gumaling po si Abimelech. Sino nga ba si Abimelech? Si Abimelech po ay king of Gerar. Sabi po sa Genesis 22, verse 2. Isang pagan king. Tandaan po natin, si Abimelech ay isang pagano. Hindi siya believer ng Diyos ni Abraham. Hindi po siya believer, hindi siya naniniwala sa Diyos ni Abraham. Hindi po siya dapat tumanggap ng anuman sa Diyos ni Abraham dahil siya po ay hindi mananampalataya. Siya po ay isang pagano, hindi siya mananampalataya ng Diyos ni Abraham. Kaya hindi siya dapat tumanggap ng grasya, maging ng kagalingan. Tingnan po natin. Pero ano po sabi sa Genesis 20:17, God healed Abimelech and his wife and his female slave so that could have children again. Pinagaling po ba? Pagagalingin po ba o pinagaling? God healed Abimelech sa anumang pamantayan ng relihiyon. Si Abimelech po hindi karapat-dapat tumanggap ng kagalingan. Sa relihiyon, kailangan kapag ikaw ay gusto mo ng kagalingan, kailangan mananampalataya ka. No? Sa relihiyon, si Abimelech disqualified. No? Disqualified siya. Siya ay isang pagano. Hindi siya dapat tumanggap ng kagalingan. Ang pananaw po ng tao, kapag paganong may sakit,
karapat-dapat siya pong mamatay at hindi siya gumaling. Di ba ganon? Marami pong ganyang relihiyon ngayon. Yung mga banal na aso. No? Masyadong mapanghusga. Okay lang sa kanya yun. Tanggapin niya yung parusa ng Diyos kasi masama siyang tao. Kasi buhay niya ganon. Normal lang sa kanya mangyayari yun. Nangyayari po ba yun? Maraming ganon. Sisimba, pagdating sa bahay, chismis doon. Pinag-uusapan, buhay ng may buhay. No? Marami pong ganon, mapanghusgang tao. Mga religyoso, pero mga mapanghusga. Ang pananaw ng tao kapag ganoong may sakit, karapat-dapat na pong mamatay ang isang pagano. Hindi siya karapat-dapat tunggap ng mabuting bagay mula sa Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa Diyos. Tingnan po natin, ang istoryang ito ay tunay na kamangha-mangha. Bakit kamangha-mangha? Ang isang taong undeserved, unqualified man receive what he doesn't deserve. Tingnan po natin, ano po ang tawag doon? Tumanggap ng isang bagay na hindi siya deserve, matanggap ito. Si Abimelech ay hindi karapat-dapat tumanggap ng kagalingan, subalit tumanggap ng kagalingan. Ano po ang tawag doon? What you call that? Grace. Amen po ba? Grace is to receive what you do not deserve. Tinanggap po natin ang kaligtasan, hindi tayo karapat-dapat mapunta sa langit, hindi tayo karapat-dapat mapatawad sa ating mga kasalanan, subalit si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat. Ang unang istorya ng kagalingan, tingnan po natin, ay pinagkaloob sa isang taong hindi karapat-dapat. Unang mention ng healing ibinigay sa isang taong hindi karapat-dapat. Healing is grace. Naniniwala ba tayo doon? Madalas nadidinig natin sa turo ng relihiyon na bago ka tumanggap ng kagalingan, kailangan karapat-dapat ka. Manalangin ka ng matagal. Mag-ayuno ka. Magsakripisyo, huwag kang kumain, huwag kang matulog. Magserbisyo ka, hindi ka kumakain, hindi ka natutulog, nag-overnight fasting and prayer ka para ka tumanggap ng kagalingan. Tapos hindi ka gumaling. Sabihin mo sa Diyos, Lord, ginawa ko naman ang lahat. Ginawa ko na ang lahat, bakit hindi pa ako gumagaling? Dahil wala po sa ating ginagawa ang kagalingan. Ang kagalingan ay buhat sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya wag po tayong pumayag, yung katakot-takot na paghihirap sa sarili sa pag-asang ikaw tayo kaawa ng Diyos. Hindi po yon. Tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos, ginawa niya tayong mga anak ng Diyos at malaya tayong makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Si Abimelech ay hindi karapat-dapat tumanggap ng anumang bagay mula sa Diyos dahil sa grasya at awa ng Diyos, siya po ay pinagaling. Bakit? Ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay maawain. Ang Diyos po ay punong-puno ng pagpapala. Ang Diyos po ay punong-puno ng biyaya. Say amen. Naniwala pa tayo doon? Tayo po mga kapatid, kay Kristo tayo'y nabigyan ng biyaya at ang biyayang napagkaloob sa atin, ginawa tayong karapat-dapat tumanggap ng anumang bagay inilaan ng Diyos para sa atin. Tinanggap natin ang isang bagay na hindi tayo karapat-dapat. Tingnan po natin sa Colossians 1:12. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saint in light. Tingnan po natin. Ibig sabihin po ng qualified, sa Greek word ay hikano. Ang ibig sabihin po nito ay already qualified. No? Tayong mga na kay Kristo ay hikano. Tayo po ay already qualified. Whom God qualified, no one can disqualify. Kung kinwalified tayo ni God, walang sino mang pwede magsabi, hindi ka pwede. Hindi ka qualified. Huwag natin pakinggan yung sinasabi ng iba, hindi ka karapat-dapat.
Kasi si Kristo nagsabi, karapat dapat ka na. No? Walang pwedeng mag-disqualified sa'yo. Tayo po'y nagsimula sa disqualified. Tayo na qualified dahil, tayo ay na-qualified dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Kung wala pong finished work, kung wala pong ginawa si Kristo sa krus, kung wala pong binayaran si Kristo sa krus, tayo po'y disqualified forever. Wala. Pero si Kristo ang nag-qualified sa atin. No one can disqualify us. Amen? In Christ, God has qualified us to receive the inheritance of the saint. Tayo po'y tagapagmana ng kanyang kaharian. Ang mabuting balita, kasama sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kagalingan, gaano man ang diferensya ng iyong katawan, pinagaling ka na ng Panginoon. Maniwala po tayo. Healing is grace. Pangalawa, healing is God's will. Healing is God's will. Naniniwala ba tayo na ang kagalingan ay kalooban ng Diyos? Kaya yung panalangin po, Lord, kung kalooban mong gumaling ako, gagaling ako. Kung hindi mo naman kalooban, mamatay na ako. Hindi po totoo yun. Ang kalooban ng Diyos, gumaling ang mga may sakit. Ilagay sa isip, kalooban ng Diyos ang magpagaling. Kaya kung manalangin ka ng may kumpiyansa. Kasi ang hinihiling mo ay kalooban ng Diyos. Pag nanalangin ka sa Diyos, may kumpiyansa ka. Hindi kung. Pag sinabi mo kasing kung, wala kang kasiguraduhan. Kung kalooban mo, Diyos, gumaling ako, gagaling ako. Kung hindi naman, okay lang po, mamatay na ako. Kasi hindi ka sigurado. Pero kung naniniwala ka na ang Diyos ay nagpapagaling, sigurado ka, mananalangin ka ng may kumpiyansa. No? Kapag pinag-iusapan po ang tungkol sa God's will, ito ay pinapahayag sa dalawang pamamaraan. Una, the written will of God. Ibig sabihin, nasulat na kalooban ng Diyos. The written word, kaya binabasa natin, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, the personified will of God. Ito ay ang Panginoong Hesus. Yung will ng God, kay Jesus natin makikita. No? Kung gusto po nating malaman ang kalooban ng Diyos, basahin natin ang Bible. Dahil ipinasulat ng Diyos ang kanyang kalooban sa magitan ng Bible. Kaya tayo nag-aaral. Sabi nila, yung mga nasa Grace, hindi na nag-aaral, hindi na nagbabasa ng Bible. Sino may sabi? No? Nakikinig tayo, nagbabasa tayo, pero ginagawa natin yun sa biyaya ng Diyos, hindi natin pinahihirapan ng ating sarili, kundi tayo po ay buhay na natin ang alamin ng salita ng Diyos sapagkat ang inaalam natin kung ano natapos na gawa ng Panginoon at ginawa sa atin ng Panginoon. Kung gusto po natin malaman ang kalooban ng Diyos, tingnan mo ang buhay ni Jesucristo. Kasi kay Kristo malalaman natin ang kagalooban ng Diyos. Kaya basahin po natin yung 4 gospel. Ano po yung 4 gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. No? Yun po yung malalaman natin ang buhay ni Kristo, ang kanyang turo, ang kanyang ministeryo, ang kanyang milagrong ginawa. Malalaman natin sa Biblia kung sino si Jesus na sinasabi sa banal na kasulatan sapagkat si Kristo ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Hebrew 10:5, therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me, with burnt offering and sin offering you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. Sino po nagsabi nito? Si Jesus Christ. Naparito si Kristo upang gawin ang kalooban ng Diyos. Nang Panginoon naparito siya, ang ekspresyon, si Kristo ang ekspresyon ng kalooban ng Diyos. Ang kailangan natin, panoorin natin si Jesus. Ano ba yung ginawa niya nung siya'y nasa mundong ito? Sabi ng John 6:38, for I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me.
Ano ang gustong gawin ng Diyos, ng Panginoon? Ang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang panalangin sa Garden of Gethsemane, sabi niya, not my will, but your will be done. Bakit? Kasi Jesus is fully committed to do the will of God, no? To do the will, the one who sent Him. Sino po nagpadala sa Kanya? Ang Diyos Ama. No? Lahat ng ginawa ng Panginoon, nang siya ay nasa mundong ito, pawang kalooban ng Diyos Ama. Hello, naniniwala ba tayo doon? Lahat ng ginagawa ni Jesus Christ ay kalooban ng Diyos Ama. Lahat ng ginawa ni Jesus, lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng ipinakita ni Jesus ay ekspresyon ng kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya si Jesus ay nagpagaling sa makatuwid. Kung si Jesus ay nagpagaling sa makatuwid, ang kalooban ng Diyos na magpagaling. Amen? Ang pagpapagaling ni Jesus ay paggawa sa kalooban ng Diyos. Kaya kalooban ng Diyos na gumaling ka. Hello? Gusto ng Diyos na gumaling ka. Gusto ng Diyos magkaroon ka ng malakas, malusog, masiglang pangangatawan. Sabi ng Matthew 8:16, when evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and He drove out the spirit with the word and healed all sick. All the sick. Hindi ho sinabing few. Ang sabi doon, lahat ay pinagaling. Lahat ng may sakit ay pinagaling. Jesus did not walk in the water all the time. Hindi ho siya laging lumalakad sa tubig. Hindi ho siya palaging nagmumultiply ng bread, ng fish. No? But Jesus healed the sick all the time. Hello. Wala akong lumapit kay Jesus na hindi niya pinagaling. Lahat na lumalapit sa Kanya na may sakit ay nakasumpong ng kagalingan dahil kalooban ng Diyos ang kagalingan. Healing the sick is God's will all the time. Maniwala po tayo doon. Kung ang pagpapagaling ay hindi kalooban ng Diyos, sa makatuwid, kung ang pagpapagaling hindi kalooban ng Diyos, sa makatuwid, si Jesucristo ay kumukontra sa kalooban ng Diyos. Kinokontra niya. Kung ang gusto ng Diyos hindi magpagaling, kinokontra ni Kristo ang kalooban ng Diyos Ama kasi nagpagaling siya. Pero dahil kalooban ng Diyos na ang tao ay gumaling, ang may karamdaman ay gumaling, ginagawa ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, hindi ho aksidente na nadidinig yun. Kung na mga sa live stream may karamdaman, meron kayong dinadanas na sakit sa iyong pangangatawan, hindi po aksidente ito. Maniwala po tayo, kalooban ng Diyos na gumaling ka. Kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan. Ang kailangan mo lang tanggapin. This is the day. No? Ito ang araw. This is your healing day. Kailangan mong paniwalaan na hindi lang tayo dinala sa mundong ito para mamatay sa anumang karamdaman, kundi maranasan na merong palang Diyos na kayang magpagaling. Ang kailangan mo lang maniwala. Ang tanong sa iyo, do you believe? Receive your healing. Maniwala ka. Sabi ng Mark chapter 1 verse 40, and the leper came to him, imploring him and kneeling said to him, if you will, sabi po ng isang may ketong, if you will, you can make me clean. Move with pity. He stretched out his hand and touched him and said to him, I will. Sabi ng Panginoon, I will be clean, I will, and be clean. And immediately the leprosy left him and he was made clean. Healing, it's God's will. Maniwala po tayo doon? Healing is God's will. Kaya tinuturuan tayo na mabuhay sa pananampalataya. Paniwalaan mo na ang kagalingan ay kalooban ng Diyos. Magaganap ito sa iyong buhay. No? Kahit may nakikita ka pa, kahit mayroong nararamdaman ka, no?
yung process ng pagpapagaling, may nararamdaman ka, nawawalan ka ng panlasa. No? Nawawalan ka ng panlasa, hindi ka, nahihilo ka, nasusuka ka. Pero kailangan mong paniwalaan na ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Kahit may nararamdaman ka at di nakikita, kasi tayo'y nabubuhay, hindi sa base sa ating nararamdaman, tayo'y nabubuhay sa pananampalataya. Dahil ang dikta sa iyo ng nararamdaman ay kamalian. Pero ang dikta sa iyo ng iyong paniniwala, no, sa salita ng Diyos na hindi nagbabago, ikaw ay magaling na. Amen? Huwag nating hayaang magdikta sa atin yung ating nararamdaman, hayaan nating magdikta sa atin ang salita ng Diyos. Sabi ng 1 John 5:14, and this is the confidence that we have toward Him, and what if we ask anything, pag sinabi dong, if we ask anything, pag sinabing anything, ano po yun? Pwedeng healing, favor, blessing, according to His will, He hears us. Ibig sabihin ni hears us, ito po ay present tense. Iba po ang meaning ng I will hear you kaysa sa He hears us. Ibig sabihin, hindi po pakikinggan kita. Ang sabi ng Panginoon, dahil kalooban ng Diyos, pinakikinggan kita. Kalooban ng Diyos na gumaling ka, pinakikinggan ka ng Diyos. Sigurado po ang kasagutan dahil ang hinihiling mo ay kalooban ng Diyos dahil ang sinabi niya, pinakikinggan kita. Kaya ang panalangin mo ay may kumpiyansa. No? May kumpiyansa ka, hindi magulo ang panalangin mo. No? Mali pong panalangin yung Lord, kung kalooban mo, gagaling ako. Kung hindi, Lord, mamatay na ako. Manalangin ng may kaalaman sa kalooban ng Diyos. No? Manalangin ng may kaalaman sa kalooban ng Diyos. Manalangin ng may kumpiyansa. Manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, alam mo ang kalooban ng Diyos. Sasabihin mo lang, Lord, salamat po sa kalooban mo. Sapagkat kalooban mo, naggumaling ako. Kalooban mo, sapagkat mabuti kang Diyos. Salamat sa iyong kalooban. Ang iyong anak ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo para sa aking karamdaman. Salamat po sa natapos na gawa ng Panginoong Yesus sa kanyang mga latay at mga sugat. Ako'y magaling na. Bakit may kumpiyansa ka? Kasi naniniwala ka at nananampalataya ka sa salita ng Diyos. Amen? Naniwala po tayo doon? Kagalingan po natin, kailangan po nating malaman ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa kagalingan dahil magtatangka po ang karamdaman sa ating katawan. Sino po sa inyo ang hindi nagkakasakit? Mula nung pinanganak, hindi nagkasakit. Meron po bang gano'n? No? Magtatangka. Sabihin ng iba, hindi ko na kailangan mapakinggan yun. Malakas naman ako, malusog ako, wala akong karamdaman. Ano ba yung healing? Ano ba yung Hindi ko na kailangan pag-usapan yun. Pero kailangan nating ihanda ang ating sarili. Hindi po kayo nagtutukod ng bahay kapag nagsisimula na yung bagyo. Hello? Yung dumating na yung bagyo, saka ka matutukuran yung bahay mo kasi magigiba. Hindi. Pinag-uusapan po natin to kahit wala kang karamdaman, ay wala ka pang sakit, Wala pang diagnosis, patibayin mo na ang iyong paniniwala, magtangka man ng karamdaman, nakatayo ka pa rin sa kalooban ng Diyos na merong Diyos na nagpagaling. Merong kalooban ng Diyos ang magpagaling, kalooban ng Diyos na gumaling ka. Yung ating pananampalataya ay nakabase doon sa salita ng Diyos. Amen? Ano po ibig sabihin? Sabi po nung Bible, meron pong 2 taong nagtayo ng bahay. Isang nagtayo ng bahay sa buhanginan, isang taong nagtayo sa ibabaw ng bato. Amen? Alam po niyan? Tapos dumating ang bagyo. Parehas na dumating ang bagyo, lakas ang hangin, umulan, bumaha. Parehas na nangyari.
Ano po ang nangyari doon sa buhangin? Bumagsak. Pero yung nakatayo sa bato ay nanatili. Bakit? Hindi lang po siya nakikinig ng salita ng Diyos, kundi isinasagawa ito. Kaya tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, paniwalaan natin to at isabuhay. Sabihin natin, tayo malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan. Araw-araw. Sabihin natin sa ating katawan, tayo po'y malakas, malusog, masigla. Hindi pa dumarating ang karamdaman, sabihin natin, Lord, salamat po ang kagalingan, ang kalusugan ay nasa aking buhay. Amen? Healing is grace. Healing is will of God. Pangatlo, healing is divine. No? Healing is divine. Ang healing po ay maganda. Tama? Yung may karamdaman ka, bigla kang gumaling. Meron kang malalang karamdaman, gumaling ka. Masakit ang ulo mo, nawala. Masakit, may sipon ubo ka, nawala. Okay po yan, di po ba? Pero healing, healthy, ay mas maganda. Yung healthy ka. No? Dahil hindi mo naman gustong every Sunday, pinagpe-pray over ka. No? Yung naranasan mo, ang kagalingan, sa will of God na gumaling ako, nararanasan ko yan. Pero linggo-linggo, nagpapa-pray over ka. Dahil linggo-linggo may sakit ka, pero linggo-linggo pinagagaling ka rin. Kaya mas maganda rin, hindi ka lang pinagaling, kundi healthy ka pa. Sino ang may gusto na healthy siya? Tingnan mo yung katabi. Kaya sabi ng iba, kung gusto mong maging healthy, magsumba ka. Kung gusto mong tumaba, magsumba ka. Pero ang healthiness ay galing sa Diyos. Maniwala po tayo. Amen? Ayaw natin na linggo-linggo tayo pinagpe-pray. Gusto natin, tayo po hindi lang tayo pinagaling, tayo malakas, malusog, masigla ang ating pangangatawan. Amen? Kaya lagi natin sinasabi ito. Beside of being saved forever, divine health is the greatest blessing. Given na po yun. Beside being saved forever, hindi na po mababago yun. We are saved forever. Walang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Tayo po'y ligtas na. No? Kahit ang diablo, walang kakayanang ilayo tayo sa Diyos. No? Pero divine health is the greatest blessing. Bukod sa pagiging ligtas, magpakailanman, ang iyong kalusugan, ang pinakadakilang pagpapala. Because health is the greatest blessing, not money. Tandaan po natin, ang greatest blessing ay health. Hindi po money. Tandaan po natin, you cannot enjoy your money when you are sick. Kahit mapakarami mong kayamanan, kung ikaw naman ay may karamdaman, kahit may sarili kang ospital, tandaan po natin, kahit may sarili kang ospital, napunta po ako sa Saudi Arabia, ng panahon ni King Fahad, may sariling ospital, doon sa tabi ng kanyang palasyo, ang kanyang mga doktor ay British. Patay din, namatay din. Kasi ang katotohanan, hindi kayo kayang bigyan ng maayos na pangangatawan ng anumang kayamanan. But if you are healthy, you can have more money. Tama? And you can enjoy your money because health is wealth. Hello? Health is wealth. Gusto po ba niyan? Yung bang kahit umakyat ka sa mataas na bundok, nakakaakyat ka. Bakit? Kasi meron kang malusog, malakas na pangangatawan. Galing po yan sa Diyos. Kailangan paniwalaan nyo na gusto ng Diyos na ikaw ay malusog, malakas, masigla. Without the divine healing, divine health, there is no way you can enjoy God's blessing. Without the divine health, there is no way you can enjoy God's blessing. Dumami man ang pera mo, pero bat-bat ka naman ang sakit, saan mapupunta ang pera mo? Sa gamot. Hello? Marami nga yung pera mo, no? Bat-bat ka naman ang problema, saan mapupunta ang problema mo? Sa pagsosolve ng problema. No? Saan mapupunta ang pera mo? Sa pagsosolve ng problema. Tandaan po natin, health is wealth.
at ang health galing sa Panginoon. Amen po. Mga kapatid, ang kalusugan ay pagpapala ng Diyos. Yung wala kang sakit ay isa ng malaking pagpapala sa buhay mo. Amen. Sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I pray that you may enjoy God's health, good health, and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Tingnan po natin, ibig sabihin po ng beloved ay agapitos. Sa Greek word, agapitos, ang ibig sabihin ng agapitos, dear, favorite, worthy of love. Ibig sabihin, tandaan po natin, mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kaya, ang nais ng Diyos, manatili tayong malusog. Stay healthy. Manatili tayong malusog. Gusto ng Diyos yan. Huwag natin ipagmalaki na mahal natin ang Diyos. Minsan ganyan ang relihiyon, mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang Diyos. No? Handa kong ibigay ang buhay ko sa Diyos. Sa sakripisyo ko, naglilingkod ako, nagbibigay ako, dahil mahal ko ang Diyos. Nakalimutan po natin ang lahat, kaya natin nagagawa ito dahil una tayong minahal ng Diyos. Huwag natin pagmalaki yung ating ginagawa. Pagmalaki po natin ang ginawa ni Kristo sa atin. Tingnan naman natin. Si Pedro, ito ang sinasabi niya. Hindi lang po ngayon yan. Marami mong nagsasabi ng ganyan ngayon. No, mahal na mahal nila ang Diyos. Pinagmamalaki nila, mahal nila ang Diyos. Tingnan natin si Pedro. Si Pedro po, ito ang sinabi niya, mahal kita, Panginoon. Handa akong mamatay para sa iyo. Ganon sabi ni Pedro, hindi mangyayari yan, Panginoon. Nandito ako. Mahal na mahal kita. Anong sabi ng Panginoon? Subalit, 3 beses niyang kinaila ang Panginoon. Hindi ko kilala yan. 3 beses, hindi ba ikaw ang alagad? Hindi ko kilala yan. Pero noong una, sabi niya, mahal na mahal kita, Panginoon. Handa kong ibigay ang buhay ko, Panginoon. That is religion. Yung lagi mong pinagmamalaki ang sarili mo. Religion po yon. No? Ano nangyari? Bakit bumagsak si Pedro? Dahil nakaangkas siya sa kanyang pagmamahal sa Panginoon. Okay po yung mahalin ng Panginoon, pero huwag mo lang ipagmalaki. Kasi nagagawa mo lang mahalin ng Diyos sapagkat ikaw ay unang minahal ng Diyos. Si Juan, tingnan po natin, si John ay tinawag po na John the Beloved. Ipinagmamalaki ni John the Beloved na mahal siya ng Panginoon. Siya lang po ang alagad na nagsasabi, ako ang alagad na mahal ni Jesus. Anong pinagmamalaki ni John? Yung pagmamahal ni Jesus. Nakita po natin, si John lang ang nakapunta sa harapan ng krus ni Kristo. Bakit? Kasi lagi niyang ipinagmamalaki na mahal siya ni Jesus. Ang ipagmalaki po natin ay ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Hello? Tandaan po natin, the love of Jesus, sweet and wonderful. Amen? Sweet and wonderful. Pagmalaki natin ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Okay, the biblical declaration, healing is grace, healing is the will of God, healing is divine. Okay, life application na tayo. Sino po sa inyo naiinip na? Life application. Believe that healing and health are yours today. Hello. Believe. Maniwala ka. Ang healing at health ay nasa iyo na ngayon. Ito ay mangyayari lang sa mga naniniwala. Hindi po obligado ang Diyos na gawin sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. Ang ating connection sa Diyos ay ang ating paniniwala. Without faith, it's impossible to please God. Hindi natin mapiplease ang God kung wala tayong pananampalataya. Kaya hindi obligado ang Diyos na gawin sa iyo, hindi mo pinaniniwalaan. Ang kailangan nating paniwalaan po natin, ang healing and health ay nasa atin na. No? Healing and health are yours today. Say amen. It's only happen to those who believe. Mangyayari lang yon sa mga naniniwala. John 11:40, then Jesus said, did not tell you that if you believe, you will see the glory of God. Ito po'y pangyayari nang si Lazaro ay binuhay.
Sabi niya, kay Marta, sabi ng Panginoon, buksan yung libingan. Ang sabi ni Marta, wag po Panginoon, 4 na araw nang siyang patay. Sabi ng Panginoon, did I tell you that if you believe, you will see the glory of God? If you believe, you will see the healing. Hello? Yung ang bulok na yung katawan, naibalik ng Diyos sa tamang kaayusan. 4 na araw, bulok na si Lazaro. Anong sabi ng Panginoon? Lumabas ka, Lazaro. Hindi po siya lumabas na agnas. Hindi po siya lumabas na walang tenga. Kompleto. Ibig sabihin, if you believe, you will see healing. If you believe, you will see blessing and favor. If you believe, you will see miracle. If you believe, it's only happen to those who believe. Kailangan mo maniwala. Sabihin po natin sa Lord, I believe. Lord, I believe. No? Matthew 13:58, and he did not many mighty words there because of their unbelief. Yung po ang problema. Bakit hindi nangyayari na ikaw ay gumaling? Kasi ang problema, yung unbelief. Huwag magduda, maniwala lang tayo, huwag tayong matakot, manalig ka lang, walang imposible sa Diyos. Hello, may nararamdaman ka. Sabihin mo, I believe, Lord, ikaw ang aking kagalingan. Magaling na ako, malakas, malusog, masigla. Kahit may nararamdaman ka. Kasi hindi obligadong sabihin mo ang iyong nararamdaman. Obligado ka na sabihin mo sa Diyos ang iyong pinaniniwalaan. Amen? Pangalawa, declare what you believe. No, una, believe that healings and health are yours today. Pangalawa, declare that you believe. What you believe. It is not enough that you believe. You must to say it with your mouth. Sabi na Romans 10:10, for it is with your heart that you believe and were justified, and it's with your mouth that you confess your faith and are saved. Tingnan po natin, hindi ka lang nanampalataya, sinasabi mo pa na ikaw ay naniniwala at nanampalataya sa Panginoon. Believe is one thing, declaring is one thing. Kung ano ang laman ng puso mo, siyang bukang bibig mo. Kung naniniwala ka na ikaw ay kayang pagaling ng Panginoon, sabihin mo, magaling ka na. Kung naniniwala ka sa pangako ng Panginoon, sabihin mo. 2 Corinthians 4:13, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have spoken, we also believe, and therefore speak. Tingnan po natin. Naniniwala ka, pero sinasabi mo rin yung pinaniniwalaan. Ibig sabihin po ng speak ay laleo, meaning to speak, to talk, and to utter. Tingnan po natin. Yung speak ay, sa Greek word ay laleo, meaning speak, to utter, and to talk. Speak what you believe, kahit wala pang senyales ng kagalingan. Namamaga pa, may sakit pa. No? Hindi mo pa nararamdaman ang kagalingan. Sabihin mo, believe in your heart what you believe and then speak. Ano yung pinaniniwalaan mo? Sabihin mo. Pag merong may sakit, huwag mo nang palalain. Pag merong kapatid na may sakit, huwag mong palalain. Huwag mong pabigatin ang kanyang loob. Magsalita ka ng kagalingan sa kanya. Pag may mga sakit ang kapatid mo at nagsabi sa'yo, ay, grabe yung sakit mo. Bibihira ang nabubuhay dyan. Huwag tayong magsalita ng ganon. Speak life. Speak healing sa ating mga kapatid. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ikaw ay gagaling. Huwag kang mag-alala, kapatid, sa pangalan ng Panginoon, magaling ka na. Hindi, huwag mong sabihin, hindi, kapatid, malala yung sakit mo. Mamamatay ka na niyan. Huwag po tayong matakot. Pinagaling ka na ng Panginoon. Hello? Sabi ng Psalms 91 verse 1, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. I will say, ano sabi ng I will say, Amar, of the Lord, He is my refuge and my fortress and my God, in Him I will trust. Tingnan po natin, bigkasin mo
ang pinaniniwalaan mo kung sino ang Diyos mo. Kung naniniwala ka na pinagaling ka na ng Diyos mo, bigkasin mo. Sabihin mo, I am healthy. I am healed. I'm healthy. I am pretty. No? I'm wealthy and I'm pretty. You become what you believe. Tandaan po natin. Ibig sabihin po ng say, the Greek word, amar. Ibig sabihin po nito ay declare. Ano ang sabi ano po ang sabi ng awit? Ng isang awitin, sabi nito, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the sick say, I am healed. Hello? No? Speak what you believe. Ano yung pinaniwalaan mo, sabihin mo. Proverbs 18:21, malapit na po tayo. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Buhay at kamatayan nasa dila. Okay? Buhay at kamatayan nasa dila. Makikinabang ang gumagamit nito. Sa mga anak natin, makulit na yung anak natin, sinasabi mo pang makulit. Sinasabi mo pang pasaway. Kaya nagiging pasaway. No? Makulit na yung anak mo, sabihin mo, mabait yung anak mo. No? Yung matalino yung anak mo. Sabihin po natin mabubuting bagay sa atin. Sa bawat isa sa atin. Numbers 14:28. So tell them, as surely as live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Sino po nagsabi nito? Ang Diyos. Kung ano yung nadinig sa inyo ng Diyos, kung ano yung nadinig ng Diyos sa atin, yun yung gagawin ng Diyos. Kaya ano man yung sabihin natin mga bagay na gusto natin mangyari sa atin. At huwag mong sasabihin yung ayaw mong mangyari sa'yo. Ano yung masakit na ngipin mo, Lord, mamamatay na ako. Masakit lang yung ngipin, mamamatay na. No? Sabihin mo sa iyong sarili ang magagandang bagay araw-araw. Speak life. Speak favor. Speak good things over your life. Sabihin natin ang mabubuting bagay sa atin. Hello? Pangatlo, do the communion every day. Ano po ibig sabihin ng do the communion every day? Ito po ay isang payo. Lagi po sinasabi ni Bishop Amy, ay gawin po natin ito. Ang pag-alala sa bugbog ng katawan ni Kristo araw-araw ay pagpapahayag ng kapangyarihan ng natapos na gawa ng Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat at mga latay, tayo po'y nagsigaling. Lagi natin pinapahayag, Lord, salamat po sa kagalingan dahil sinabi mo sa iyong salita, habang nagtetake ka ng tinapay at ng saro, lagi mong inaalala. Tandaan po natin, yung bread and wine, hindi po yun magic. Nag-ooperate po ito, nag-work po ang bread and wine sa pamagitan ng pananampalataya, hindi ng magic. No? Lord, kumain na ako, magic siguro kahit hindi ko ganon. Kaya ka gumagaling dahil naniniwala ka doon sa simbolo ng natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Makapangyarihang simbolo na sa pamagitan ng mga latay ng Panginoon, ikaw ay magaling na. Acts 2:46. Every day they continue to meet together in the temple court. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. Tingnan po natin, every day. Sila nagkakatipon. Every day din po silang nagbo-broke ng bread. Nagtitake ng bread and wine. Ibig sabihin, araw-araw nilang inaalala ang natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Okay, pangapat, avoid every kind of evil. Sabi ng 1 Thessalonica 5:22, avoid every kind of evil. Sabi po sa Good News Translation. Ibig sabihin po ng avoid, ang sabi po dito sa Greek word ay apekumai, distance away from and hands off every kinds of evil. Lumayo ka. No, lumayo ka sa masama. Gusto mong maging malusog ka, huwag kang gumawa ng masama para sa iyong katawan. Alam mong mali, alam mong pangit para sa iyong katawan yon, bakit mo gagawin? No? Pag masamang lugar, huwag mong puntahan. Pag masamang tao, huwag mong samahan. Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Hello, tandaan po natin, ang pagsama
ang masamang gawain, huwag mong gagawin. Kasi makakaapekto yan sa iyong katawan. The devil's traffic in darkness. When there's darkness, there are evil. Tandaan po, mamamalagi po si Satanas sa isang lugar na madilim. Sa isang lugar na masama. No? At isa rin masama ay yung wag din tayong makinig sa maling turo. No? Na hindi tumutugma sa finished work. Para gumaling ka, ganito gawin mo. Mag-fasting ka 40 days. Diba meron ganon? 40 days and 40 nights, mag-fasting ka, kagaling ka niyan. Tama po ba yon? Hindi tama yon. Ang kagalingan, wala sa ating ginagawa. Ang kagalingin dahil sa ginawa ni Kristo. Kailangan mo lang paniwalaan ang ginawa ni Kristo sapagkat tayo nabubuhay sa pananampalataya. Hello? Tandaan po natin, pag hindi ayon sa finished work, mali po yon. Masama po yung bagay na yon. Dahil lang ang mabuting mensahe ay ang natapos lamang, ang mensahe ng natapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kapag ang tinataas ang sarili, masamang turo yon, wag na tayong makinig. Kasi sabi nga nung isang pastor kahapon, nung meeting namin, yung mga member daw nila, tinuturuan naman niya. Pero pagdating sa bahay, kung kani-kanino nakikinig. Kaya nangyayari, iba-iba yung natututunan. Hindi ayon sa biyaya, kung ayon sa gawa. No? Kaya ang tamang turo po ay si Kristo lamang ang dapat maitaas. Kapag ang turo ang natataas ay si pastor, huwag po kayong makinig. Pag nadinig nyo sa lugar na ito, si pastor ang tinataas, umalis na kayo. Ano? Pagka nadinig mo na ikaw ay pinagpapala dahil sa iyong ginagawa, huwag kayong makinig. Kasi tayo'y napagpala na, kaya tayo nakakagawa ng mabuti. Titus 2:11, for the grace of God has appeared that offers salvation to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-control, upright and godly lives in their present age. Tandaan po natin, banta sa ating kalusugan ang mga bagay na masama. No? Mga bagay na masama. Panguli, be responsible for your health. 2 Corinthians 6:19, do you not know that your body are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Ingatan po natin ang ating katawan. Tandaan po natin, kaya ka pinagbawalan ng doktor kasi sobra na. Hello? Kaya merong maintenance dahil nagkaroon ka ng pag-abuso noong araw. Hello? Alalahanin po natin, no? Anuman yung sobra ay masama sa ating katawan. Dapat tama lang. Dapat iniingatan natin ang ating katawan sapagkat ito ay hindi atin. Ipinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, whatever you do to your body which does not honor God brings illness and premature death. Sino sa inyo gustong mabuhay ng mahaba? No? Ingatan po natin ang ating katawan. Life application, believe that healing and health are yours today. Pangalawa, basahin po natin. Avoid and be responsible for your health. The big idea is, in Christ, I am healed and healthy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sapagkat kami po'y malusog, malakas, masigla. Kami po, anumang karamdaman na meron kami, gumaling na, Panginoon. Magaling na ito, malakas kami, kami mayroong malusog, masiglang pangangatawan dahil sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay nga na ito ay biyaya at pagpapala mo. Yung kagalingan, kalusugan ay isang biyaya na galing sa iyo at marapat lamang na ikaw ay pasalamatan.
Salamat po sa pagkakataong narinig ng bawat isa sa amin ang iyong salita, sapagkat ang salita mo lang ang aming pinanghahawakan. Hindi po kami nakabase sa aming nararamdaman. Hindi po kami nakabase sa aming sitwasyon ng buhay. Kami po ay naniniwala at nananampalataya lang sa iyong salita, sapagkat ang salita mo ay hindi kumukupas. Ang salita mo ay walang daya. Ang salita mo ay katotohanan na siguradong magaganap sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat tunay nga naniniwala kami po'y malakas, kami po'y malusog, kami po'y masigla, kami po'y pinagpala at pinaburan, anumang karamdaman na meron kami, ito po'y pinagaling mo na sapagkat sa magitan ng iyong mga sugat at mga latay, kami po ay magaling na. Maraming salamat. Sa iyo po ang aming papuri, pagdakila, paglalati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. The big idea is, in Christ, I'm healed and healthy. Salamat sa Diyos.